Yun, kung bata-bata lamang ako, abe, magpapaligaw talaga ako sa kanya. Ay, ano ba yan? Ang harot-harot niyo naman, Lola. At bakit, ha? Masama bang magharot kapag matanda na? May asim pa naman ako, ha? May asim ka pa talaga, Lola. Amoy araw ka kasi, eh. Abe, Jaskin bata ito. Nagukan kaya kita dyan. Pagkasabi nun ng matanda, ay sabay silang nagtawanan. Hindi man marangya ang buhay nila, ngunit palagi naman silang masaya. Kahit pa madalas silang maglaitan, ay ayos lang yun. Dahil yun ang paraan nila ng paglalambing sa isa't isa. Para kay Mystica, ang pagsusumikap na ginagawa niya ay para sa kanyang Lola Petra. Wala siyang nais, kundi ang mabigyan ito ng maginhawang buhay. Dahil labis itong nahirapan na palaking siyang mag-isa. Simula nang sabay na mamatay ang mga magulang niya noong nasunog ang bahay nila nung sanggol pa lamang si Mystica. Sa maliit at liblib na baryo kung saan nakatira si Mystica, ay kilala siya bilang tagagupit ng buhok. Natutunan niya ang manggupit dahil ilang buwan din siyang nagtrabaho sa maliit na parlor sa Maynila. Ngunit hindi siya nagtagal doon dahil hindi niya kayang hindi nakikita araw-araw ang lola niya. Tuwing umaga ay umaalis si Mystica, dala ang kanyang pink na bag na naglalaman ng mga gamit niya sa paggupit ng buhok. Umiikot siya sa baryo nila at sa mga katabing baryo para maghanap ng magugupitan. Suot niya palagi ang kanyang maikling shorts at fit na t-shirt. Hindi rin pwedeng mawala ang mga ipit niya sa buhok na may disenyo ng paru-paro. At kahit umuulan o maaraw, ay hindi pwedeng mawala ang pulbo at lipstick sa kanyang muka. Hindi na rin bago kay Mystica ang mga panunukso sa kanya ng ilan dahil sa isa siyang bakla. Sanay na siya sa ganun at matagal niya nang tinanggap na hindi lahat ay maiintindihan ang pagkatao niya at hindi niya kailangang ipaliwanag ito sa lahat. Sapat na sa kanya na may respeto siya sa kanyang sarili, may pagmamahal sa kanyang lola, at may kakayahan siyang kumayod ng marangal na walang tinatapakang iba. Isang gabi, magkatabing nakahiga na sina Mystica at Lola Petra sa kanilang higaan. 11:00 na ng gabi, pero gising pa rin si Mystica dahil meron siyang iniisip. Napagtanto niya kasi na ilang taon na lang ay magte-30 anyos na siya, pero wala pa rin siyang nobyo. Wala naman doon ang focus niya, pero tao lang din siya na nangangarap na magkaroon ng isang kasintahan na magiging dagdag sa inspirasyon niya sa buhay. Isang malalim na buntong huninga ang pinakawalan niya bago siya bumaling sa lola niya na nakatagilid ng higa at nakatalikod sa kanya. Lola? Lola? Gising ka pa ba? Gising pa. Abe, bakit? May sasabihin ka ba? Malamang meron po akong sasabihin. Kaya ako nga po tinatanong kung awake pa po ba ang beauty nyo? Napaka-piloso po mo talaga, bata ka. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na at magbo-beauty rest na ako. Ay, bongga ka dyan, Lola, ha? May pa-beauty rest ka pa, ha? Well, anyway, ito ang question for the day. Lola, naging masaya po ba kayo kay Lolo sa napakahabang panahon po na magkasama kayo? Thank you for that wonderful question, Apo. Oo naman. Hanggang ngayon nga naiinis ako sa kanya kung bakit siya